Ayan, napakaganda po ng Ebanghelyo ngayon. No? Sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang taong nagbibigay ng kanyang buhay sa mundong ito ay mawawala niya ito. Pero ang taong hindi nagbibigay ng kanyang buhay ay makakamit niya ito ng buhay na walang hanggan. Isa pong napakagandang Ebanghelyo po ngayon na patungkol po sa maraming aspeto po no, ng ating pananampalatayang Katoliko. And this gospel no, shows us these 4 lessons patungkol po sa buhay. No? Ano ba talaga ang buhay na itinuturo no, ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ba ay buhay na dito na nakakamit natin dito sa lupa? Ito ba ay buhay na makakamit natin sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo? So life, no? Itinuturo po sa atin sa Ebanghelyo ang buhay na dapat nating sundin. No? Ang buhay na dapat rin nating isabuhay sa mundong ito. So dito nga po sinasabi sa Ebanghelyo ang 4 na lessons na ito. No? What are these 4 lessons? Ito po ang patungkol. Una po dito, leadership. Ang Ebanghelyo po ay tumutukoy sa tinatawag nating leadership. No? Ang buhay mo ba ay do your life give you that sense of leadership? Ikaw ba ay nagpapakita ng iyong tunay na pananampalataya na maaaring sundin din ng ibang tao? Isa ba sa mga ginagawa mo ay pagturo sa iba na hubugin din ang kanilang pananampalataya upang mas mapalapit sa Diyos? Marami po no ang pinupunto ng Ebanghelyong ito, no, na kung mababasa po natin sa John chapter 12 verse 24 to 26. Leadership is one of the message na ibinibigay po sa atin ng Ebanghelyo. So tayo rin po no, sa ating buhay dito sa lupa, alam naman po natin na kanya-kanya po tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng obligasyon, no? Lalong-lalo na itong maging leader, no? Kung saan man tayo community na nabilong, no? Kung saan man tayong pamilya na mayroon, no? Kung saan man tayo na ministry na nabilong, dapat maging leader din tayo at ipakita po natin ang ating pagiging leader, no, sa buhay natin, ipakita natin ang tunay na pananampalataya. Napakaganda po ng Ebanghelyo dito na nagtuturo sa atin na ang pagiging leader ay nagpapakita din ng sakripisyo, no? So, kagaya nga po ng sinasabi sa Ebanghelyo, ang buhay mo ba ay ibinibigay mo para sa ikabubuti ng ibang tao? Yan po ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo, no? So, dapat rin natin dapat nating ipakita sa gawa, no, bilang isang leader, bilang isang nangunguna, no, bilang isang nakakaalam sa tunay na pananampalataya. Dapat natin ipakita sa ating kapwa na maaari din nilang sundin ang tunay na pananampalataya. Dito nga po no, ipinapakita sa atin na dapat rin tayong magsakripisyo. Hindi lang po dapat na unahin ang sarili, hindi lang po dapat na unahin no, ang kapakanan mo. Pero ipinapakita po sa atin no, ng Ebanghelyo na ang pagiging leader no, shows us also sacrifice. Upang maging isang tunay ka na leader na nangunguna, na may tunay na kaalaman, dapat may itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsakripisyo din na inuuna ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa iyo. Kagaya nga po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ang isang tao ay hinahanap ang kanyang buhay o pinapahalaga ng kanyang buhay sa daigdig nito, ay mawawala niya ito. Pero kung ang isang tao ay hindi niya pinapahalaga ng kanyang buhay sa mundong ito, ay makakamit niya ang buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So first lesson no, in the gospel na sinasabi po no, sa ngayong araw ito is being a leader. No? Does your life leads you to become a leader? So yan po ang malaking tanong sa bawat isa po sa atin, kung tayo ba ay nanguna, gumagabay sa ating kapwa-tao na maging mabuting tao, mabuti sa ating pananampalataya. So isa po yan sa mga malaking katanungan. So if your life leads you to become a leader, no, to become a good Christian, then ipinapakita mo po sa mundo, ipinapakita mo po sa maraming tao
na yan ang nararapat na magbibigay sa iyo ng buhay at sa kanila din, no? Magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. So, that's the first lesson, no, on the gospel. Leadership. Pangalawa po dito, ang Ebanghelyo din po ay nagtuturo sa atin ng integrity, no? From the acronym LIFE, no, para hindi po natin makalimutan, from the acronym LIFE, nauna na po natin ang leadership na mensahe po ng Ebanghelyo na ito. Pangalawa dito, integrity, no, from the letter I. Integrity, bakit po natin kailangan ang integrity, no, sa buhay natin ito? Unang-una, dahil alam naman po natin na kapag ang isang tao ay may integridad, no, alam talaga natin kung ano ang nararapat na gawin, di ba? Pinapakita natin ang nararapat na values ng isang Kristiyano. So, dapat ba sa isang Kristiyano ay unahin lamang ang kanyang sarili? Dapat ba sa isang Kristiyano ay hindi mag-alala sa kalagayan ng ibang tao? So, dapat po nating ipakita na kapag may integridad, marunong kang tumayo sa kung ano ang totoo, sa kung ano ang nararapat. Isa po yan sa mga ipinapahiwatig ng Ebanghelyo, no? Integrity. So, na maaring, no, sa buhay natin ito, ipakita po natin ang may integridad, no, tayo, no? Ay ipakita po natin ang nararapat, ipakita po natin kung ano ang tunay na ipinapahiwatig ng Ebanghelyo at ituro din natin sa iba. Kahit na sabihin na natin, sinasabi nga natin Panginoong Jesucristo, kahit na nasasaktan sila, no, sa sinasabi nating katotohanan, no, stand firm, no, sa iyong pananampalataya dahil yan yung nararapat. Mabuti na masaktan sila sa iyong mga itinuturo na katotohanan, no, kaysa sa mahulog sila sa kasalanan sa pagsasabi mo ng hindi katotohanan. So, integridad, isang mahalagang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon in John 12, no, verse 24 to 26. Pangatlo, no, from the acronym LIFE, no, leadership, integrity, at ang pangatlo dito, faithfulness. Ipinapakita din po sa atin ng Ebanghelyo that we should to be faithful, no, sa ating Panginoong Jesucristo. Alam naman po natin na marami pong mga pagsubok, marami pong mga pananampalataya ngayon ang nag-uusbungan, marami mga sekta ang nag-uusbungan. Pero bilang isang Kristiyano, bilang isang tunay na Katoliko, sa papaanong paraan mo ba ipapakita ang iyong tunay na pananampalataya? Are you faithful sa itinuturo ng Ebanghelyo? Are you faithful sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo? No? Are you faithful sa obligasyon na inatas ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga Kristiyano? So isa po yan sa mahalagang katanungan sa atin. No? Faithfulness, no, is one of the message po ng gospel natin ngayon. So, ang buhay ba natin ay punong-puno, no, ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? O baka minsan po ay dumating yung mga problema, dumating yung mga yung mga hamon sa ating buhay, dumating yung pag-aalala, no, ay nawawala na yung pananampalataya natin, no. We lose already that faithfulness sa ating Panginoong Jesucristo. So sa mensahe po, no, ng Ebanghelyo natin ngayon in John chapter 12, ipinapakita po sa atin na dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Di ba, isa po sa mga hamon dito, no, sa Ebanghelyo is kung ang isang tao ay nagbibigay ng kanyang buhay, no, ay mawawala niya ito. Pero yung tao na hindi nagpapahalaga ng kanyang buhay ay makakamit niya ang buhay na walang hanggan. Malaking hamon po yan, di ba? Lahat po tayo ay may mga inaalala, lahat po tayo ay may mga gustong makamit, lahat po tayo ay may mga tinutugunan, no, ng mga problema. Pero ano ba talaga ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo? Kung yung problema na yan, no, ay nagbibigay, ay pinapakita mo lamang na pansarili lamang ang iyong binibigay na solusyon para sa pansariling kapakanan, then sinasabi ng Ebanghelyo na mawawala mo ito, no? Pero kung yung buhay mo, no, pero kung yung bigay mo ng solusyon sa mga problema ay nagbibigay din ng solusyon sa iba, no, nakakatulong sa iba, yan ang sinasabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na makakamit mo ang buhay ng walang hanggan. So pangatlong mensahe po yan sa Ebanghelyo, no? Life, from the acronym LIFE, leadership,
integrity, faithfulness, and last, no, ito isa rin po ito sa mahalaga, empathy, no? Tayo bang mga Kristiyano, o ang buhay ba natin nagpapakita ng tinatawag nating empathy, no? Pinapakita ba natin ang habag, no, sa ating kapwa? Dahil baka po isang Kristiyano ka nga kung, sa pangalan, no, isang Katoliko ka nga kung tawagin, pero pagdating sa mga kapatid natin na nangangailangan ay hindi ka na makikita, no? Para sa mga kapatid natin na kulang sa kaalaman ay hindi ka naman nagbabahagi, no? Hindi mo naman sila tinuturuan upang nang sa gayon ay magkaroon ng kaliwanagan. Para sa mga kapatid natin na naghihirap, no, ay kahit panalangin lang ay hindi mo maibigay para sa kanila. So, itinuturo po sa atin ng Ebanghelyo na in order for us to achieve life that leads us to salvation, na kagaya po ng sinasabi sa Ebanghelyo, so we should also to show empathy sa ating kapwa. No, bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, dapat sa ating sarili po na ipapakita po natin ang habag sa ating kapwa, no. Kagaya ng habag na ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo, pag-aalala sa atin na maligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Dapat ipakita din po natin ang pag-aalala, no, sa ating kapwa-tao. Hindi lang po ang buhay ay patungkol sa sarili nating buhay lamang. Kagaya nga po ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ang tunay na pag-ibig, no, ay handang ibigay ang kanyang buhay, ang kanyang sariling buhay. So, yung buhay mo ba ay handa ka bang ibigay ang iyong sariling buhay para sa ikabubuhay ng ibang tao, para sa kapakanan ng ibang tao, para sa kapakanan ng iyong kapwa? Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. And so, kagaya din ng sinasabi ng Ebanghelyo, ang tao na binibigyan niya ng kahalagahan ng kanyang buhay ay mawawala niya ito. Pero yung taong hindi nagbibigay ng kahalagahan ng kanyang buhay sa sanlibutan ito, ay makakamit niya ang buhay na walang hanggan. Di ba? Napakaganda po ng mensahe natin ngayon, no? At sana po ito ay magbigay din po sa atin ng dagdag na kaalaman, no? Dagdag na pananampalataya, no? Upang mas palakasin pa natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, isang mapagpalang oras po mga kapatid. Again, balik na po kami dito, no, sa Pilipinas, and thanks God dahil safe po yung aming travel. Nandito na po kami ngayon sa Naiya, waiting for our travel going back, no, to Iloilo. So sana ay maging safe po at sana po ay magkasama-sama ulit tayo, no, sa ating gagawing mga lives, no, mga topics na gagawin po natin. So, yan po mga kapatid, no? Hello po sa inyo dyan. Brother Noel, kamusta po kayo dyan? Hello po, no? Brother Jenny Lynn, kamusta po kayo? Ayan, salamat, marami po akong natutunan. Nabuksan po ang aking isip at puso para sa ating Panginoon. Hello din, Brother Sharon. Ingat po kayo, sir. Yes, maraming salamat po, no? Sa mga panalangin ninyo na maging safe ang aming travel, no? Hello din, Brother Josh. God bless din po sa inyo. Hello, Sister Guillerma, no? God bless din po sa inyo. Ayan, sino pa po ba nung nandito? No? Brother Gondra. Salamat sa Diyos, kapatid. Ayan, hello po sa inyo dyan. Brother Jeff, hello po sa inyo. Brother Arnold, kumusta po kayo dyan? Ayan, Brother Stephen, thanks God. Masayo na lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Yes, sa Diyos po ang lahat ng kaluwalhatian, no? Lahat ng pagpasalamat. Ayan, salamat din po sa inyo, Sister Connie. God bless din po sa inyo. Hello, Sister Joanne. Good morning po. Ka-curious. Hello po sa inyo. Ayan, Brother Rovic. Hindi naman kasi alam namin na nasa tama kami. Yan po ang problema, no? Dahil hindi naman obligasyon ng ibang tao na alamin kung nasa tama ka o hindi, di ba? Ang tanging magagawa natin ay educate, pero nasa sayo pa rin upang alamin kung anong katotohanan. So ang problema, kung yan yung sinasabi mo na hindi mo alam kung nasa tama kayo, dahil hindi mo naman talaga tunay na inaalam kung nasa tama ka, no? Hindi mo tunay na inaalam yung tunay na pananampalataya. So yan po yung mahirap, no? So sana makarating ka po, no, sa tamang katotohanan, no, Brother Rovic. Hello po sa inyo, Brother Dantoy. Good morning po, ka-curious. Ingat po kayo lagi and keep going.
Maraming salamat po. Brother Randy, kamusta po kayo? To God be the glory. Yes po, no? Sana ba tayo? Sister Glenda, hello po sa inyo. Good day din po. Brother Dino, God bless din po sa inyo. Sister Marshall, God bless din po sa inyo. Brother Randy, ayan. Hello po sa inyo. Sister Jenny Lynn, kamusta po kayo dyan? Ano ba? Sister Brother Lasta, no? Amen, God bless. Sister Melina, God bless din po sa inyo. Sister Richie, Brother Richie, no? Pwede po ba ako maging CFD? Yes po naman, no? Lahat po tayo ay pwedeng maging CFD. Of course, kailangan po muna natin ng foundation, no, sa kaalaman natin patungkol po sa doktrina ng ating simbahan. So una-una talaga na dapat natin gawin ay mag-aral talaga, magsuri, no? Alamin kung anong ang itinuturo ng simbahan, alamin kung ano ang tunay na doktrina, no, ng ating simbahan para magkaroon po tayo ng foundation, no, sa ating pananampalataya, and then so that we can defend already, no, ng doktrina ng ating simbahan. Hello din po sa inyo, Brother Ampuan, good morning din po. Brother Anthony, good morning din po sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Sister Glenda, keep safe din po sa inyo. Brother Susan, hello po sa inyo dyan. Salamat sa Diyos. Amen. Good morning and take care. God bless. Brother Jobarieska, hello po sa inyo dyan. Good morning din po. Ayan. Brother Pandan, ingat din po sa inyo. Brother Noel, God bless you sir and safe travel. Brother F-Boy, ingat din po. Maraming salamat. Brother Rani, salamat sa Diyos sa imo safe nga pagpanglakaton niya. Talaga napakaganda po ng aming naging experience, no, doon po sa Malaysia. Iba't ibang mga kultura ang ating natutunan, no? Iba't iba, of course, different attractions na napuntahan. Lalong-lalo na po, no, ay isa talaga sa mga maganda doon sa Malaysia, no, ay very diverse, no, pagdating po sa pananampalataya sa isang reliyon. They respect each others, no. Although the primary religion in Malaysia is Islam, no, pero open pa rin sa lahat ng mga reliyon. Marami doong mga Indians, no, Hinduism belief, may mga Chinese din, no, may mga, of course, may mga Katoliko din doon at mga iba pang mga Christian denomination, no. Napakaganda po ng sa Malaysia dahil very organized, at the same time walang lamangan, no, they respect each other. So mga manggagawa doon ay gumagawa lamang, no, gumagawa lamang ng tama, sumusunod ng tama sa batas. At yun, no, napaka-peaceful ng lugar, no. Wala ka makikita doong mga auxiliary, no, mga pulis na umiikot sa labas. Wala kang makikita doon na mga gwardiya, no, or na nakatambay doon sa labas. So isa po yan sa mga indikasyon talaga na very safe ng lugar at wala mga krimen na nangyayari, no. Maliban na lang siguro sa mga hindi talaga sumusunod at hindi taga roon. Minsan may mga makikita ka rin na lumalabag sa traffic rules, kagaya po ng mga sa pedestrian ay mga turista, no, hindi mga taga roon. So yan, malalaman natin kapag taga roon talaga, mamamayan ng Malaysia, very sila, no, very patriotism, no, patriotic, no, sa kanilang bansa. Kung makikita nyo po sa bawat sulok doon sa Malaysia, may mga flag talaga, no, ng kanilang bansa. Isa talaga sa nagpapakita na sila very supportive, no, sa adhikain ng kanilang gobyerno, no, sa kanilang pamunuan. So napakaganda, no, at sana dito sa Pilipinas ganoon rin po, no, na magtulungan na lang lahat, no, walang lamangan, gawin na lang kung anong nararapat, at pagdating po sa politika, walang usapang politika doon, bawal, no. So ipinagbabawal ang usaping politika doon. So napakaganda, no, kaya hindi mo makikita na may mga na sinisiraan yung gobyerno, no. So ayan, hopefully mangyari din po yan sa Pilipinas, ano po, no. Hello po sa inyo, Brother Israel. Ex-seminarian po ako. I am proud sa ginawa mo, sir.
Ayan, God bless po sa inyo, no, Brother Israel. Bakit ka naman po lumabas, no? Pero I think may ibang mission pa na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. At least you have a great foundation na po sa ating pananampalataya. So, defend also the Catholic Church, no? Maglaan din po kayo ng oras na magturo sa social media na napakaganda po at napakamabisa po na pamamaraan. Maximize po natin ang resources natin sa pagtuturo, no, sa pag-evangelize. Social media is free, no, na magturo sa social media, kaya sa mga kapatid po natin na may kakayanan na magturo sa social media, no, hindi po malaking kawalan po yan, no. At least we also practice our Catholic faith. We also learn, no, more about our Catholic doctrines kasi kailangan mo mag-aral para may maituro ka eh. So yan po ang malaking hamon, but then again, it's fulfilling, no, na marami sa mga kapatid natin ang natutulungan, no, sa mga ginagawa, no, sa mga pagtuturo natin na ginawa. Hello po sa inyo, Brother Jay, watching from Bukidnon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Brother Frank Lane, hello po sa inyo. Good morning. Good day po sa lahat. Watching from Cayman Islands. Ayan. Greetings coming from Flame. Hello po sa inyo dyan. Ayan, sino pa dito? Sino pa dito nasa bahay natin? Brother Israel, no, from Bukidnon. Ingat, CFD. Sister Farah, watching from. Okay, medyo nawawala yung ating mga comments kasi medyo marami pong nag-comment. Hello din po sa inyo, Brother Dodel, watching from Davao de Oro, Pantukan. Okay, Brother JR from Bukidnon. Ayan. Ayan, ito. Si Sister Farah. Sister Adelia, good morning din po sa inyo. Brother Bro Jolie, good morning din po. Sister Charity, hindi po mo sa no? Good morning, Bro Dens of Satanan. God bless po. Ayan, Brother, Sister Jubariska, good morning din po sa inyo. Sister Susan, salamat sa Diyos sa amin. Good morning and take care. God bless. Maraming salamat po, no, sa inyong panalangin na maging safe yung aming travel, no. Again, no, this is part ng ating trabaho din, of course, no, sa eskwelahan para ibigay din at magkaroon din tayo ng bagong may offer sa mga estudyante po natin, no, lalong-lalo na sa kanilang educational tour. So in Malaysia, there are a lot, no, of things that you can do. There are a lot of learnings na maaari mo makuha talaga, no, dahil po sa very active sila pagdating po sa kanilang turismo. So kagaya din po dito sa Pilipinas, no. Brother Pandan, ingat din po sa inyo. Ayan. Ay, maraming salamat po, Sister Mary Ann, sa pag-send po ng star. Malaking tulong po yung mga binibigay ninyong star dahil nasusuportahan po nito, no, yung pangangailangan natin sa ating page. So sa mga kapatid po natin natutulungan po ng ating page, no, ng ating mga ginagawang evangelization, maaari nyo rin po kung matulungan ang page natin, no, sa pamagitan po ng pag-send ng star. Isang malaking tulong po yan. At lalong-lalo na po, no, sa mga sinusustain po natin para may sagawa lang ito, no. So again, we have also editor na kailangan natin na i-sustain, no, para tuloy-tuloy yung mga ginagawa nating contents. Ayan, hello din po sa inyo, Sister Charity. God bless sa inyong biyahe, Bro Dance. Maraming salamat po, no. Sister Elizabeth, maraming salamat din po. Sister Maria Gracia, maraming salamat po, no. Ayan. So Sister Honey, comment dito. Sister Honey, good morning, Brother John Del. Okay, I'm watching from Mowal, Boal, Cebu. Ayan, hello po sa inyo dyan. Okay, so sino pa dito nasa bahay natin, no? Sister Melchor, Mowal, Boal, Cebu, na. God bless you po. Sister Nanette, no, Revilla, watching from San Mateo, Rizal. Kamusta po kayo dyan sa mga kapatid natin sa San Mateo, Rizal? Maraming salamat po, no. So ngayon nga po nag-aantay kami ng aming
flight, no? Going back in Iloilo City. So, inantay pa namin yung aeroplano. So, I think by 8 a.m. ay ano na, no? Alas 8 na pala. So, mamaya-maya siguro nandito na rin ang aeroplano, no? Para at least maka-uwi na tayo at makapagpahinga na rin, no? Dahil talagang nakakapagod din ang punta doon, no? Sa Malaysia, sa ibang lugar. Kulang ka talaga sa tulog, no? So, Brother Hobart, good morning din po, no? Watching from Cagayan de Oro City, Prodeo et Iglesia. Yes, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, no? Ayan, hello Sister Gracel, no? Mapagpalang umaga. Brother Angel, no? God bless din po sa inyo. Brother Tabal, no? Watching from Dubai. Ayan, kamusta po kayo dyan sa mga kapatid natin sa Dubai? Ayan, Sister Jem, maraming salamat po, no, sa pag-send ng star, ng 100 star, na malaking tulong po talaga ito, no, sa mga kapatid po natin na gustong supportahan din ang ating page. Maaari din po kayong makapag-send ng star, no. Ayan, thank you po sa inyong suporta. Sino pa dito nasa bahay natin? Brother Romel, Brother Charity, no, Brother Angel, good morning po sa inyo. Malulinyo of Saskatchewan, Canada. Uy, abot na tayo ng Canada, no? Salamat po sa mga kapatid natin dyan na patuloy po nanonood, no, sa mga ginagawa nating videos. Maraming salamat po, no. Sister Wendesa, good job idol. God bless po from Taguig, Manila. Hello po sa inyo. So malapit, nandito po kami ngayon, no, sa Naiya pa, no. So nag-aantay pa ng aming flight. Okay, sabi nga dito ni Sister Mary Ann, thank you po nang dahil sa inyo nakasubaybay na ako kay Father Darwin. Yan, maraming salamat din po, no. So, supportan din po natin si Father Darwin, no. Ay isa rin po ako sa mga nai-inspire ng kanyang mga ginagawa. Nakakapagod din ang kanyang ginagawa, no. But then again, kapag ginagawa mo ito, no, para sa kapakanan ng iyong kapwa, that really shows yung nang sinasabi natin kanina, isa sa mga mensahe ng Ebanghelyo, that you must to show empathy, no, to your brothers and sisters. And isa po yan sa mga ginagawa ni Father Darwin, no? Talagang napakaganda at napaka-aktibo. So suportahan din po natin si Father Darwin. At of course sa mga kapatid po natin sa punto por punto, no, wag po nating kalimutan, no, na suportahan sila. No, yung ginagawa natin is volunteerism lamang. Again, ito ay talaga kung sino lamang, no, ang maaaring makapag-turo, no, makakapagbigay ng pagsasagawa ng evangelization dito sa social media, ay ipagpasalamat po natin dahil may mga nagvo-volunteer, no, kagaya po sa team punto por punto. Huwag po natin silang kalimutan na suportahan din po, no, kay Brother Chandu, no, kay Brother Tata, kay Brother Wendell. Support po natin yan, no, kay Kabornok, no, sa Factbuster PH. Supportahan po natin Brother Angel, no, Brother John Ree. Supportahan po natin yan. Kaabag sa simbahan, supportahan po natin yan. Katotohanan na ating pag-usapan, no, ni Brother Romel, supportahan po natin yan, no. Mr. 721 Catholic ni Brother Aljan, supportahan po natin yan. Marami po sa mga kapatid natin ang nagbo-volunteer talaga, no, sa pagtuturo sa ating pananampalataya, pagdepensa sa ating pananampalataya. Kaya nararapat lamang na suportahan natin po yan. So kung walang gagawa, ay yan po ang nakakatakot dahil wala pong sasagot, no, sa mga argumento ng mga kapatid natin. So ang simbahan natin ay parati pong may sagot sa mga katanungan, sa mga argumento. So kaya sa mga kapatid natin na nagvo-volunteer talaga, no, na gumawa ng mga content, ayan, suportahan po natin silang lahat, no. Good morning sa inyo, Sister Leoneda, watching from Valencia, Bukidnon. God bless po sa inyo. Sabi nga Sister Farah, ito dapat panoorin ng mga kabataan, evangelization, lalo na hindi na nagbabasa ng Biblia ng mga kabataan ngayon. God bless po, bro. Continue to evangelize good words, God's words. Ayan, tama po yan, no? Yan po ang ikinatatakot natin ngayon, no, sa mga huling henerasyon, sa mga henerasyon ngayon. Talagang very attractive na sila, no, distracted, no, sa technology.
So, yan po nakakatakot dahil kapag they're not using technology, no, responsibly, then maaari pong malihis, no, ang kanilang paniniwala, no, ang kanilang pananampalataya dahil iba po ang kanilang makukuhang aral, no, iba pong katuruan ang kanilang makukuha. No, again, the purpose of technology is para po maging easy, no, ang buhay ng tao. Pero wag po nating dapat i-attach ang ating sarili dyan na bakay ako po dyan na lang nakatuon, no, ang ating buhay, no, dahil sa binibigay ng technology. So sa mga kapatid natin, lalong-lalo na po sa mga magulang, gabayan po natin, no, ang ating mga kabataan dahil wala pong iba na magtuturo sa kanila ng tama, wala pong iba na maggagabay sa kanila at magtuturo ng tamang pananampalataya. Tanging mga magulang lamang, no? So secondary na lang po yan ang mga ginagawa natin, no, ng mga CFD, ng mga apologies natin, ng mga pari, no. Secondary na lang po yan, no, sa paglago ng pananampalataya ng ating mga kabataan. Tangi makukuha talaga, no, ang paglago na ito, no, sa pamamagitan po ng suporta ng kanilang mga magulang. So tayong mga magulang dapat din nating hugugin, no, dapat nating i-motivate ang ating sarili, no, na pag-aralan din ang tamang pananampalataya, no, ituro sa mga kabataan ang tamang pag-uugali. So yan po, no, isang napakahalagang paalala po yan. Sabi nga dito ni Brother Marinel Garcia, sana may mga gatherings na ang turo sa mga bata how Catholicism kahit overnight lang po, and after that may renewals na naman. Yes, maganda po yan, no, na magkaroon din sana ng mga gatherings, lalong-lalo na po, no, sa pag-ubog sa mga kabataan. Well, I think may mga gatherings din na ikinakandak yung Catholic Faith Defenders, and even sa mga parokya po ninyo, maaari po kayong mag-coordinate, no, sa inyong Parish Pastoral Council or sa mga religious organizations na sinasamahan po ninyo. Maaari pong maging isa sa activity ninyo ay ang pagkandak ng mga ganitong evangelization, no, sa mga kabataan, no, sa mga youth. Yan, sa youth ministry maaari po ninyong mag-coordinate sa kanila, no, para may sagawa po yan. So of course, no, the hardest part sa pag-gather sa kanila, sa pag-conduct po ng gathering na ito, is kung paano natin ma-motivate ang mga kabataan na dumalo. Okay, yan po minsan, no, ang mahirap na gawin, di ba? Kasi lalong-lalo na opening of classes at maraming po sa mga kabataan ay mga busy na sa kanilang pag-aaral. So paano ba natin sila maigagather, no, at makapag-conduct ng mga ganyang workshop or gathering? Yan po ang malaking part, no, malaking hamon. But then again, wala pong malaki o maliit na maaari po nating simulan, no, dahil unti-unti naman po yan ay makikita po natin ang bunga na makakatulong sa mga kapatid natin, sa mga kabataan, at unti-unti po lalaki din naman yan, no. So ang kulang lang talaga kung sino ang mag-initiate, no. And later, ang Diyos na po ang bahala, no, kung paano po maging successful ang mga gawain na yan, no? Sabi nga dito ni Sister Nanette Revilla, sana po dumami pa mga CFD kasi ibang-iba ang mundo ngayon, no? Napakahirap, ang daming pilosopo. Yan, tama po yan, di ba? Yan po ang problema, no, kapag cafeteria Catholic lamang, no? Or kahit sabihin natin nominal Catholic lamang, no? Dahil syempre namimili lamang sila ng gusto nilang sundin, no? Yung iba nga kahit bininyagang Katoliko ay may sarili ng doktrina, no, na pinaniniwalaan, hindi na doktrina ng simbahan. So yan po ang ikinatatakot natin, no, maling paniniwala, no, ang kanilang sundin, no? Maling doktrina, no, ang kanilang sinusunod. So talaga napakalaking papel po, no, mga ginagawa ng natin pag-evangelize, no, ng mga kapwa natin, mga kasama natin dito. Dahil kung wala pong gagawa nito, no, sino pong gagawa, di ba? So if you're able naman, no, na kaya mo namang gawing mag-evangelize sa social media, no, even in the very least,
effort na maaari mong gawin ay makakatulong po yan sa mga kapwa natin. So, tama po yan. Marami ng pilosopo ngayon. So, kung hayaan po natin ito, ako po, ay talagang lalaganap na lamang po ang ibang paniniwala, no? So, kagaya po, no, ng paniniwalang occultismo, di ba? Isa po yan, no? Kahit hindi tinuturo ng simbahan, pero may mga pinaniniwalaan po tayo na ibang paniniwala, no, na hindi sa simbahan. Well, of course, dahil nauna po ang occultismo sa ating pananampalatayang Kristiyano dito sa Pilipinas, so hindi po natin maiiwasan yan. So, yan po, isa rin sa malaking hamon. Isang malaking hamon din po yan na ating kinakaharap, no? Sabi nga dito ni Brother Robin, no, sa amin po sa Youth for Christ, tinuturo po ang pagka-Catholic. Tama po yan, pagro-rosary. Ayan, maganda po yan, no? Kahit po sa rosary ay may perform ng mga kabataan. And of course, dapat din nila matutunan kung ano po ang importansya ng rosaryo, no? Dahil napakahalagang parte din po yan na malaking parte din po yan ng paghubog ng kanilang pananampalataya, no? Because the rosary itself is, sinasabi nga natin, no, the Bible, no, is the Bible itself. The rosary is the Bible itself, no? At sa panalangin po natin dyan araw-araw, may mga may mga part ng pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na nakatalad din sa Biblia, ng ating binibigyan po ng reflection. So, parang binabasa rin natin ang Biblia kapag nagro-rosaryo tayo. So, yan, maaari din po yan nating ihubog sa mga kabataan upang matutunan din po nila yan, no? Sabi nga dito ni Brother Marie, mostly kasi bro, in a year, nag-healed ang parokya namin dito ng retreat, seminars, paulit-ulit lang ang mga participants. Yun lang mga nagsiserve lang sa church. Sana meron din para sa mga nominal, sa mga kabataan. Yes, pag paulit-ulit po yung mga participants, baka maaari po nating suriin ulit, no, yung pamamaraan, yung pag-organisa natin, and also how we build relationships sa mga dumadalo. Kasi minsan baka hindi lumalaki dahil may something na kailangan ituwid, no? Or may something na kailangan na idagdag pa, no? Dahil kung nagfo-focus lamang tayo sa kung ano ang ginagawa natin dati, sa kung ano lamang ang nakaugalian, maring hindi po yan makahikayat ng mga panibagong participants, no? So kung diyan lamang yan, isa rin po yan, kung diyan lamang tayo nakastick, no, sa parokya, no, sa loob ng simbahan, at hindi tayo lumalabas minsan, hindi rin po tayo makakapag-gather ng mga maraming participants, diba? So try to create impact sa society, no? Try to create impact sa community, kagaya po na sa inyong parokya. Try to create ng impact, no, para makita ng tao na gumagalaw talaga, no, na gumagalaw ang ministry na ito. At nang sa gayon ay makikita nila na ay nagbubunga talaga, at sila din mismo automatically ang lalapit din sa ministry na yan. Kagaya po sa amin sa Flock of the Divine Mercy doon po sa aming lugar, kung hindi po retreat yung mga ginagawa namin, pumupunta po kami sa nagmi-mission, no? Outreach, no? Upang maipaabot din ang debosyon ng Divine Mercy, no, sa mga pinupuntahan namin, kagaya po ng presinto, no, kagaya po ng mga home for the aged. So maaari po ninyong gawin yan, no, part of your activity sa community, upang nang sa gayon ay at least, no, mailapit din sa kanila mismo na. Kasi minsan kung dyan lang po tayo nakatago sa loob ng four corners ng ating simbahan, hindi po natin hihikayat yung ibang tao na hindi naman lumalapit sa simbahan, lumapit sa simbahan, no? Dahil syempre, kung wala pong may mag-initiate, wala pong may mag-motivate sa kanila, ay nako, yung iba nahihiya naman talaga, yung iba ay parang natatakot na pumasok, no? So yan po, no? Isa sa mga dapat din natin na bigyan, no, ng aksyon, di ba?
So, sabi nga dito ni Brother Mary Ann, gusto ko po ang inyong mga reflection at nakakadagdag ng kaalaman sa pananampalatayang Katoliko, no? Maraming salamat po, no? So kanina nga po binigyan natin ng reflection ng patungkol po sa John chapter 12, no? Verse 24 to 26 ang patungkol po sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na kung sino man ang nagbibigay ng kanyang buhay sa mundong ito ay hindi niya ito makukuha, no? Pero kung sino man ang hindi nagpapahalaga ng kanyang buhay sa mundong ito, sa sanlibutan ito, makakamit niya ang buhay na walang hanggan. So, it tells about sacrifice, no? And the acronym na ginamit po natin na patungkol sa life, no? Na binibigay ng mensahe sa atin ng Ebanghelyo, no? The leadership, the integrity, faithfulness, and then fatigue. Yan pong maapat na mahalagang mensahe na binibigay ng Ebanghelyo sa araw na ito, no? Ay tinuturo po sa atin ng Ebanghelyo. So, napakaganda po ang ganyan, no? Hello din sa inyo, Sister Edna. Good morning din po. Sister Leonora, kumusta po kayo? Mr. Curious, tanong po, ano po ang mean ng orimos? Okay. Ano ang orimos? Ano pa, lingwaheng ano ba to? Bisaya? Ligay nun? Kasi kung orimos, no, parang ano siya, no, parang pagan prayer na hindi maintindihan ng iba, no, na parang sinasabi mo sa pagkakaintindi ko ng term, pero sa amin kasi pag orimos ganyan, no, parang may sinasabi na hindi mo maintindihan. So, no, flattering words, no, para flattering words ng ano bang tawag dito, no, parang pagan like prayer na hindi mo maintindihan yung mga sinasabi. So, ganyan ba yung ibig sabihin nyo, Sister Joel Agan? So, bakit nyo naman po naitanong? Ano pong patungkol po dyan, no? Sige, paki-comment lang po, no? Sabi nga dito ni Sister Victoria, maganda yan para maiwas sa masamang bisyo ang ating mga kabataan. Sana marami pang mga CFD sa buong Pilipinas at sa mga parokya tulad po ng mga ginagawa ninyo. God bless po lahat ng mga CFD. Maraming salamat din po sa inyong suporta. Ano po? Okay, sino pa ba dito ang nasa bahay natin? Brother Marinel, mostly kasi bro, okay, nabasa ko lang to. Brother Roderick, good morning bro. Mr. Pierce Cattle, God bless po sa inyo. Hello po. Ayan. Sino pala dito ang sa bahay natin? Si Brother Cedric. No, bro, asa ganito mabasa sa Biblia nga makatabang ang mga santos sa pag-ampo. Okay. Ha? Okay, I think magbabago pa kami ng terminal. Ng gate pala, ng gate. So, kailangan po namin pumalit doon. Okay, sige, tatalakayan po natin yan. Actually, I have created already content po patungkol sa intercession of saints. So, maaari nyo po yan ma-search, no?